Hi guys, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat. Nandito na naman tayo sa ating bagong episode ng ating vlog. Ang ating pag-usapan ay itong pagbisita ng ating First Lady, Lisa Marcos, dito sa Saudi Arabia. Yun ang una nating pag-usapan. At pangalawa, etong pagbisita ni Jimmy Bundok sa Netherlands kay FVRRD, at nakita na sila ni Sara Duterte, at ito ay para sa Bring Him Home o Bring PRRD Home sa July 19 na event. Yan ang ating pag-usapan. So, maraming tayong pag-usapan ng mga issue. Medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-vlogs, maybe 2 linggo. No, 2 linggo na wala tayong in-upload na video dahil busy ang ating buhay. Ang daming trabaho, no? Kaya ito nakapag tayo saglit, medyo nakarelax tayo ng 2 araw, at naka-recover tayo ng lakas, no? Kasi ubos na ubos talaga yung lakas natin sa trabaho, no? So ngayon ang balita ay nandito si First Lady Lisa Marcos sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero malayo ito sa akin kasi nandito ako sa part ng Al-Khobar o unahan pa ng Al-Khobar. Nandito ako sa Hupuf, no? So galing Al-Khobar, magbiyahe pa ng more than 1 hour. So Al-Khobar to Riyadh, kung sasakyan lang, mga nasa 5 hours. Pero kung mag-eroplano naman ay mga nasa lang, 45 minutes, no? Parang Manila to Mindanao lang. So hindi ko alam kung ano yung kanyang pakay dito sa Saudi. Bakit biglang pumunta ito dito? At yung grupo naman ng BMW at saka yung sa UWA, kasama yung bagong leader nila dyan, yung bagong appointed, hindi appointed son, ay nandito sila, sa Riyadh. At meron akong nakitang video yung about yung sa UWA card ba yun? No, ang dami-dami ng card. Ang Pilipinas lang talaga ang pinakamaraming card, kung ano-anong mga card, mga ID ang meron tayo. So marami nang nag-post, no, sa Facebook na nandito na sa Saudi ang First Lady, no? At di lang natin alam kung ano ang pinunta niyan dito, para daw makipag-meet sa mga OFW dito sa Saudi Arabia. Okay naman yun. Okay naman yun, na sana mabigyan ng tulong yung mga naagrabyado dito sa bansang Saudi Arabia, yung mga na-rape, yung mga ginahasa, yung mga hindi pinakain, yung binugbog, yung mga takas, yung mga tumakas na mga OFW na nasa agency. Sana matulungan ng First Lady yon, ng mga yun, no? Sana matulungan. Yun ang priority niya sa pagpunta niya dito.
matulungan yung mga yan. At saka yung mga OFW na dapat nang pauwiin. Yung mga may mga kaso. Yung mga nakahandang bibitayin. Oh, dapat yun ang matulungan. Tulungan niya. Sa pagpunta niya dito. Hindi yung mga yung mga yayamanin na mga OFW yun ang anuhin mo. Dapat yung mga may problema yun ang asikasuhin nyo. Diba? Anong pakay? Bakit pumunta dito? Oh. Diba? Gastos ng yan. Ilang milyon na naman yung gastos niyan. Sa pagpunta dito. Para may karapatan naman tayo magtanong, di ba? Si Vice President Sara Duterte nga, tinatanong ng mga anti-Duterte. Pag pumunta doon magbisita sa tatay niya, sabihin, anong ginagawa doon? Gumagastos ng pera ng taong bayan. Pero hindi ba nyo alam yung mga pagbisita ni Inday Sara sa Dahig ay hindi gastos ng taong bayan yan? Sariling pera nila yan. Sariling bulsa yan nila. Ayaw na nga ni Tatay Digong na magpunta pa si Inday doon kasi magastos. Tapos sasabihin ninyo na kailangan niya magtrabaho. Nagtatrabaho naman yan. Kahit nasa biyahe yan. Kasalanan naman yan ni Bongbong Marcos. Bakit niya pinadala doon sa Dahig si Tatay Digong? Tapos ngayon, magrereklamo kayo kung pupunta yung anak niya doon. Saan na ba lulugar ang mga Duterte? Pinakulong niyo yung matanda doon. Siyempre, puntahan nila. Tatay nila yan Ikaw daw, Bongbong Marcos. Yung nanay mo ikulong doon sa Dahig. Hindi ba kayo magpuntahan doon? Hindi ba nyo bisitahin yung nanay nyo doon kung ikulong? Kung makapagsalita talaga itong mga ibang mga tao na ayaw sa mga Duterte, ang lililinis ninyo. Lahat na lang ninyo. Pati yung pagpatay kay, sino yun? Kay Magellan. Isisi nyo kay Digong. No? Sa mga sabongero, i-connect kay Digong. Lahat na lang i-connect kay Digong. Patayin nyo na lang si Digong para matapos na istorya. Yun naman lang pakay nyo na mawala sa mundo si Digong. Di maghanap na lang kayo ng paraan para matigok yun. Di ba? Ano bang ginagawa nila? Ano bang ginagawa ng mga nasa gobyerno ngayon? Di ba gusto nilang mawala ang mga Duterte sa mundo? Lasunin nyo na. Para mawala na sa mundo, para wala ng sa buhay nyo. Wala na kayong problema sa buhay nyo. Di ba? Ano bang purpose? Bakit pinadala dun sa Dahig yung matanda? Kasi nga, isa sa mga yan ng matanda sa kanila. Malaking problema yan nila. Kasi nga, nagsasalita yan. Binabantayan ang bawat galaw ng gobyerno. Ngayon, gusto nila mawala na yung Duterte, apelido Duterte, kailangan mawala sa mundo na yan. Sa mundo ng politika. Para sila na lang, dilawan, pulahan, ano-ano na lang sila ba? Kung baga, sa Bisaya pa, puli-puli na lang. Dilawan, pulahan, ganon. Ayaw na nilang may, may Duterte pang makaupo dyan sa Malacanang.
Pero gusto ng taong bayan, mga Duterte. Iilan naman lang kayo na ayaw. Ang ayaw lang naman yung mga oligarko. Saka yung mga drug lords, mga drug addict, kriminal. Yun lang naman ang ayaw sa mga Duterte. Di ba? So ngayon, abangan natin. Siyempre, may video naman yung lalabas eh. May ilabas naman yan na video kung ano ang ginagawa ng First Lady dito. Makikita din natin yun. Pero ako wala. Hindi ako interesado makipag dyan. Kahit makita yung kalingkingan niya sa personal. Hindi ako interesado. Saka may issue yan may issue yan. Yung about doon sa pagkamatay ni Tantuco. Diba? Parang walang nangyari, Pero, halos ng mga tao dito sa, mga Pilipino dito sa Saudi Arabia, alam niyang istorya na yan. Ano lang yan? Parang Parang wala lang. Ngayon, gumagawa sila ng pang nila dyan. Panglihis nila sa issue na yan. Si Bato na naman ang tinitira nila. Gawin na naman nila si Bato. Para si Bato na naman ang issue. Palagi na lang ganun eh. Pag mayroong issue yung First Lady, gumagawa sila ng Nung una, yung issue ng BICAM, yung sa budget, ayun, kinidnap si Digong. Para malihis doon kay Digong, ang issue, makalimutan yung BICAM. Ngayon naman, yung issue sa First Lady, ito, gagawa na naman sila ng pangtapak, pangtabon. Pero wala na eh. Alam na ng mga tao yan, ang issue na yan. Hindi na may tago yan. At hindi na makalimutan ng tao yan. At may nakabantay dyan, sinusubaybayan yan ng mga influencer na nasa Amerika. Yung mga nasa Amerika na mga vlogger, binabantayan yung issue na yan kasi lumabas na yan. Diba? So, yun ang mga leader natin ngayon, mga kababayan. Yan ang ating leader ngayon sa bansang Pilipinas, involved sa droga. May congresswoman dyan na nakulong dahil sa droga. Nagiging congresswoman pa. Yung presidente, may bidyong lumabas na sumisinghot. Ngayon, yung asawa na naman na involved doon sa kasama nilang namatay doon sa Los Angeles noong buwan ng Marso. May nilabas ba ang media? Wala, kasi kasama ang media doon. Yung GMA7 kasama. Pati yung mga dilawan na mga artista. Lahat ng kasama ni Lisa Marcos, puro mga dilawan yun. Buhay na buhay ang mga dilawan ngayon. Diba, mabingi ka sa kanilang katahimikan sa issue na yan? Yun. Pero konting kimbot na lang. Konting kimbot na lang. So, abangan natin yung pagpunta naman ni Bongbong Marcos sa Amerika. Before ang suna, pupunta si Bongbong Marcos doon sa Amerika. Kasi, tinatawag ni Presidente Donald Trump. Yan ang abangan natin sa mga susunod na mga araw. Kung ano ang mga mangyayari sa mga leader natin na puro na involved sa droga.
ang ah, na ay ewan, wala na talaga tayo. Sana makarecover pa tayo sa mga susunod na mga ilang taon, no? Ang hirap pag ganito yung ano natin, ganito yung leader natin. Puro mga may issue. Sabi nga nila, yung galit sa druga, kinulong. Yung mga gumagamit sa druga ay layang-laya at nasa labas. Diba? Nagkalat sila. Nagkalat. Ang daming druga sa Pilipinas. Lumulutang-lutang na sa dagat. Pero wala kang makitang tao na nakulong. Walang taong pinusasan at kinulong at walang pinasok sa rehab. Na ano ba ninyo? Sa panahon ni Bongbong Marcos, kung merong pinasok sa rehab. Sa panahon ni Tatay Digong, milyon-milyon ang pinasok sa rehab. At kusang nag-surrender ang mga adik. Ngayon, meron yung mga nag-stop na noon, bumalik ngayon. At nagiging rapist pa yung iba. At naging kriminal pa yung iba. At ngayon, ang mga kabataan, wala na. Sana sa kayo, mga anti-Duterte, sana hindi mangyari sa mga anak ninyo yung malulong sa druga. Dahil pag mangyari yan sa mga anak ninyo at sa pamilya ninyo, pikat ninyo. Yun lang ang masasabi ng mga tao at masasabi ko. Gusto ninyong tigiin? Gusto ninyong mawala sa mundo si Digong na galit sa druga? Wala nang mawala kay Digong. Matanda na si Digong. Mawala man siya sa mundo. Nagawa na niya yung kanyang gustong gawin sa mundo. Para sa Pilipinas. At para sa mga Pilipino. Kumusta ka naman? Ikaw. Ikaw nagalit kay Duterte. Ano ka ngayon? Kung pamilya mo ay ma-involve sa pinagbabawal na gamot. Diba? Hirap sa buhay. Ganun na ba talaga ang resulta sa tama ng droga sa utak ng tao? Hindi na alam kung anong ginagawa. Hindi na alam kung anong gagawin. Wala nang maalala. Tapos, gumagamit pa kayo ng ganyan. Na yun naman pala ang resulta. Papatay kayo na nasa kayo. Nakadroga kayo. Papatay kayo, mangrape kayo. Pagkatapos, pag wala na yung droga sa katawan nyo, hindi nyo alam anong ginagawa ninyo, kabubuhan, kagaguhan yan. Tapos, gagamit pa kayo. Kayo na talaga ang sumisira sa sarili ninyo. So, yun guys, ang ating topic. Ngayon, walang katapusan na droga. Problema. Yun talaga ang problema ng mga tao. Lalong-lalo na mga magulang, mga OFW. Yan talaga ang problema na hindi matapos-tapos yung droga na yan. Noong panahon ni Duterte, medyo kampante ang mga OFW dahil merong batas. Kamay na bakal ang gobyerno pagdating sa droga. Mas
save ang anak ng mga OFW. Pero ngayon, sa panahon ni Bongbong Marcos, wala. Wala. Yun lang masasabi ko talaga. So yun lang guys, hanggang dito lang muna. Update lang tayo kung ano ang mga gagawin ni Lisa Marcos dito sa Saudi Arabia. Hanggang dito na lang muna. God bless you all.